Karong takna mosulay ko og grass cutter diri sa Altam Farm. Tungod kay palihi man ni. Isip usa ka magwali as a preacher of God, my job is to help you to be cleansed by the words of God because John 15:3, the word is cleansing. Yung salita ng Panginoon ay nakapaglinis ng ating kaluluwa and even our physical body because Psalm 107 verse 20, the word is so powerful that heals you. Kaya nga, itong gagawin ko ay very symbolic kasi mag-scatter ako kahit kunti lang. Subukan ko kung kaya ko pa. So, itong kailangan, this will protect your eyes. Then, ito, kao sa amin, itong sombrero. At ito, protection to, parang hindi ka mamansa. At dapat nakabutas. Pero hindi na ako magbubutas kasi ayaw ko talaga ng butas. Si Tura ang nagbutas. So ito, pandarin muna natin to. Hindi na umandar. Ano to? Muna. Hindi ako makakita. So, lagay natin dyan. Tapos, maghanap tayo ng area na ating lilinisan dito. So, tingnan nyo. Ano bang gagawin ng mag-scatter tayo. Ito isang unit ko. Lagi itong ni-repair kasi bunog nga. Mabuti na lang si Peregrina Galamiton at Rustico ay nagbigay ng bago. May tang si Matutors. Ganyan. So, hindi ako sanay mag-scatter kasi hindi ko na may ito trabaho eh. Ang lakas mag-vibrate. Ito, peanut tree ito. Masarap ito. Ito tayo. Dapat nakamaskara para malinis yung mukha mo. Ito. By the way, tama muna kasi makati na yung mukha ko. Talagang hindi madali kung maglinis tayo dito. Namula yung kamay ko. Kaya nga, feel na feel ko ang ginawa ng mga trabahante ko, si Tura, si Binjo at si Gerard. Kasi naman, hindi naman madali. Yan nga ang dahilan kung bakit si Kristo ay pumarito, iniwan niyang kalangitan upang makisama sa tao. Philippians chapter 2 verse 10, He became human like us. Tungod kay gusto niya nga ma-feel niya ang kinabuhi isip tao. So the reason why I tried to do this cleaning of Gascate right now, aron akong masabtan unsa kalisod, how difficult, paano kahirap yung mag-scatter. Kaya nga, pag hindi nila kaya kasi mabigat, nagpapahinga sila. Yun naman dapat talaga.
Kailangan mong subukan ang lahat ng mga bagay. Kaya nga, may isang madring nagsabi sa akin, sabi niya, Brother Edsel Closas, alam mo, effective kayata na isang tigturo at nangangaral ng salita ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, bakit po sister? Kasi isa po ako na ordinaryo lang na tao tulad nyo. Nakaintindi ako sa inyo. Meron po akong asawa, anak, meron kong mga bagay-bagay na ginawa. Kaya nga lahat ng bagay na ginawa ko, naranasan ko at saka makarelate ako sa inyo kasi parehas lang tayo. Kasi nga, pag may ibang nagturo, sabihan kayo, magtanim kayo pero wala naman silang tanim, that is what we called irony. Joke yun. Kaya nga yung pare na hindi naman nag-aasawa, magbigay sa ng advice, theory lang yun. Iba talaga yung may karanasan. Kaya nga, dapat you walk what you talk. Yun ang dapat kong sabihin sana sa inyo. That I tried this thing in order I can understand the feeling of being a worker here at Altam Farm. At saka, ngayon, January 2, 2025, ito ay palihi in other word. That whole year, I can help you cleaning all your lives. Ano man yung mga bagay-bagay na dapat kunin nyo, i-pruning natin, tanggalin natin because the low pruning is getting the necessary branches like this. Wala naman itong kwinta talaga. Kukunin natin to. This is what we call pruning. Para ito ay lalago ng lago at saka ito ay bubunga. O dapat mayroon akong kutsilyo or gunting. Mayroon naman akong pang-pruning dyan eh. Yung cutter. Meron tayo dyan. Pinakita ko lang sa inyo anong gagawin. Ito rin. Mayroon tayo ditong avocado. So dapat i-pruning to kasi wala tong kwinta eh. Pruning means getting the necessary branches. Kunin yung mga bagay-bagay na hindi naman importante sa iyo. Yan. Ang dami ng bunga ng papaya dito. Tingnan nyo. Kasi namumunga mga prutas natin dito. So, ito lang ang gusto kong ipahiwatig sa inyo ngayon na sana sa pagsimula natin ng bagong taon, linisan nyo ang mga bagay-bagay sa iyong buhay. Linisan nyo ang katawan nyo. Kung may sakit kayo, gamutin nyo. Yung mga pagkain na unhealthy, iwasan nyo. Yung ininom nyo. At saka yung mga taong laging nagpapasakit sa iyo, if possible, what I am always teaching you, love them in a distance. Yan naman ang pinaka dapat nating gawin. Mahalin natin sila sa distansya. Huwag mong ipilit mo sarili mo sa mga taong nasasaktan ka lang at sinasaktan palagi. Kahit anumang kabutihan ang ginawa mo sa kanila. Pero hindi yun nila nakikita. At saka, ngayong taon dapat i-consider mo rin na mayroon kayong mga expenses na hindi na necessary. Tanggalin mo yun para hindi ka lulubog ng lulubog. Upang ikaw ay angat ng angat, kailangan you will know how to handle your finances. I can teach you about that kasi marami namang bagay na pwede kong ituro sa inyo. Legal, health matters kasi pag nasa farm ka, lahat ng pagkain dito, gamot naman talaga yan eh. Supplements nga. Kaya nga, yung mga herbalists, they are always relying on what we call fresh leaves. But the pharmacists rely on synthetic medicine. Pero galing yan sa tanim. Alam nyo naman yan eh. Hindi naman kayo makipag-argue sa akin with regards to that. So anumang mga bagay-bagay na dapat nating kunin, linisan, tulad ng ginawa ko, kinuha ko yung mga damo dito, rin dapat sana. Ingana unta ang atong himuon. Atong wagtangon ug kwaon ang mga butang nga hugaw ta, isa pa yung kasalanan natin. Pero actually yung kasalanan natin, hindi naman totally mawala yon. Kasi si Pablo nga, 2 Corinto 12:19, sabi niya, Panginoon, linisan mo ako tulad ng malabirhen, gawin mo akong perfecto. But the voice in heaven said, Paul, no. Because where you are weak, the grace can penetrate into your soul. Kaya nga, dasal ko rin yan eh, na sana God will perfect me like Mary, pero hindi yan mangyari. So, it's a distinction between God and you. Kasalanan mo, nagpapatunay na hindi ka talaga Panginoon. Panginoon lang walang kasalanan. Yung special lang na binigyan ng chance na hindi magkasala ang mahal na Birheng Maria. Other than Mary, there's no other people on this earth that has given a privilege or chance na maging malinis or perfecto kasi doon
si Jesus isilang sa kanyang sinapupunan. So, my point goes this way. Dapat malinis tayo na harap sa taong ito. Hindi man maging perfecto because still we are breathing, we can commit sins sa pulong, buhat o guna-una. In other words, pero at least we struggled and we have tried our very best. Check mong kusina mo, dami yung mga bagay-bagay doon na nagpabigat sa yung journey. Bakit? Kasi lagi kang namimili sa mga bagay na hindi naman talagang ginagamit. Kasi impulsive buyer ka. May sakit ka yata. Gusto mo yung stress reliever mo, yung gagastos ka, hindi mo kinikwenta or hindi mo iniisip yung bukas. Although God provides, pero mayroon na naman tayong common sense, Sirach 8:1, dapat gamitin rin natin. Kaya nga, i-check natin yun sa ating bahay. Maraming mga bagay-bagay doon na ating binili, pero wala talagang kwenta. Nagsasaya ka lang ng pira. And lastly, in terms of pruning, in terms of cleansing, kasi ginawa ko dito, nag-cleansing ngayon, like I do this grass cutting, tandaan nyo, mga sira na TV, refrigerator at anumang mga bagay, huwag nyong hayaang mabubulok dyan sa bahay nyo or budigan nyo. Sa Japanese belief, pag maglipat sila ng bahay, bago lahat na appliances. Walang luma. Kasi ang feng shui talaga na paniniwala ko, negative things magnets negative things. Positive thing magnets positive things. Yung sira, nagmamagnet yun ng kasiraan sa buhay. Kaya nga, itapon nyo na yan. Pero wag nyo ipamigay. Mali yun. Dapat itapon mo na, ibinta mo na kung saan upang i-recycle yun ng iba. Kasi yun ang part ng ating pag-cleanse para hindi lulubog tayo sa negativities ang ating pamumuhay. Tandaan nyo, pag mayroong mga feng shui experts na nagtuturo sa inyo, kahit ano, at saka nagbibinta ng kahit bagay para proteksyonan ka for the whole year, ang totoong protector natin, Psalm 91, is only our God. There's no other protector compared to our Almighty Father who is so powerful, full of glory and honor. Siya ang tunay nating protector. Kaya dapat nga, simula ngayon, January 2, 2025, dapat kasama siya sa ating journey. Siya naman talagang naglilinis sa atin. Siya ang nagpagaan sa ating buhay. Siya ang nagbigay sa atin ng saya at tagumpay. Siya ang source of our provisions. Kaya, kung kasama mo mang pamilya mo, tama naman yun, kaibigan mo, pero wag mong hayaan ang Panginoon na hindi sasama at hindi mo kasama siyang journey. Kasi, siya ang kailangan mo araw-araw, segundo-segundo, minuto sa iyong buhay. Okay? God bless you.